Hello po mga katambay! Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Si Kamanong pong muli, nagbabalik po para po magkomento sa inyo dito po sa ating napakalit na channel, ang Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod, si Kamanong. Ito po, meron po tayong magandang balita o sinasabing good news. Ito pong dalawang sinasabing makabayan nating mga politiko at talagang may political will at naglilingkod ng tapat sa ating bayan, mga katambay. Unang-una na po, syempre po, ang dating Pangulong Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. Sila po ngayon ang ating kukomentuhan, mga katambay. Ito po, umpisahan po natin kay Vice President Sara Duterte ang kanyang pagpapasalamat po, mga katambay, noong nakaraang araw na kanyang kaarawan, mga katambay. Pakinggan po natin ang ating Vice President Sara Duterte. Mahal kong mga kababayan, Assalamualaikum. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa paglaan ng oras upang ipagdiwang ang aking kaarawan at gumawa ng makabuluhang mga mensahe at videos. Inspirasyon ko kayong lahat na ipagpatuloy ng may tibay ng puso at katatagan ang pantay-pantay na paglilingkod sa lahat. Paalala ko lagi sa inyo ang ating panata na maging makadiyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. Patuloy nating ipaglalaban ang tunay na seguridad, inklusibong pag-unlad, at kapayapaan. Mabuhay ang mga Pilipino dito sa ating lupang sinilangan at saan mang bahagi ng mundo. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Syukran. Yan po, mga katambay, ang ating butihing Vice President na isang makabayang politiko at mamamayang sa ating bansa, mga katambay. At pakinggan naman po natin, kasama po ni Senator Bongo, ang dalawang legend po ng ating politika. Ito po si Sonny Belmonte at ang ating dating presidente na si PRRD, mga katambay. Nagkita po at sinasabing chill reunion daw po ang nangyari. Pakinggan po natin, mga katambay, at komentuhan din po natin. Ito po si Senator Bongo at ang dalawang legend ng ating politiko o sa ating bansa, mga katambay. Umpisa na po natin. Magandang gabi po, mga kababayan. Kasama ko po ngayon ang magkaklase, dalawang legend po ito. Magkaklase sa 11th Congress, ang si Uncle Sonny Belmonte, former speaker 2001 at naging speaker po ng 2010 at 2016. Of course, si Tatay Digong, klase sila sa 11th Congress bilang kongresista at naging mayor. Halos magkasabay rin po sila, naging 3-term mayor at naging presidente naman po si Tatay Digong. Unahin ko na po, nandito si Uncle Sonny Belmonte, Speaker Sonny Belmonte. Magandang gabi po sa inyo. Talagang this is a terrific coincidence that I'm very happy about. Isipin nyo na nalaman ko from Senator Bongo na nandito si Presidente PRRD, and actually outside of being president and being a government official, we have been friends since we were congressmen together. Kaya matagal na kami magkaibigan. And I'm so happy that I see President Duterte naging presidente, pero walang pagbabago. Ganun pa rin siya. A very humble person na pagka kinakausap po, sarap ng usapan din yung pareho. And I'm very happy for this opportunity. Butit nagkita kami. At actually, in the back of my mind, I was really planning to pay a visit to Davao at satsatan lang. Pero look at this opportunity na naibigay sa akin. Dahil sa nagtawagan na kami ni Senator Bongo, eto, andito kami tatlo ngayon, pagkakasama rito sa kainan, kumain kami. So, I'm really very grateful. At saka si President Duterte really is a person I admire. Walang yabang ito, walang yabang, di prinsipyo, and ganun pa rin siya hanggang ngayon. And it's a great honor na magkasama-sama kami ngayong gabi.
Actually, gusto ko talaga magdaan sa Davao at pakipagsatsata na sa kanya. Pero here's this big chance. So, kaya ipopostpone ko lang muna in Davao, pero I'll definitely go there also. Kaya thank you, Mr. President. Thank you for being here with you and exchanging views with you. At marami ring salamat kay Bongo. Ito, Bangkin. mga kung tawagin namin ito nephew. Why? Dahil sa ang misis ko si Betty Go Belmonte. Go rin. Kaya Salamat, Uncle. Ito naman po si Tatay Digong. Klase po sila. Mga kababayan ko, I am really honored to be with the Speaker Belmonte. Speaker man ang tawag ko sa kanya, talagang speaker siya. To be with him, to break bread, including my wife here. And for the longest time, we have not seen each other. So I consider this a very enjoyable moment in our lives. You know, life is getting to be shorter for us, kaming matatanda na. But whatever little time left for us dito sa buhay at nagkikita kami, we always reminiscence and remember the days during the Congress and during the time when we were out of the country. Nagpapasyal kami, including everything sa Middle East. Kaya lang, what struck me at that time was, pauwi na kami, nag-peel off siya. And he said, I'm not going with you because sabi niya, pupunta ako ng Luxor. Sabi ko, mag-isa ka lang, sir? Sabi ko, is it not a dangerous thing to do? Sabi, no. Sabi ko, adventurous talaga ito si Speaker Belmonte. Kaya marami siyang experience. Pero I admire him and I consider him one of my closest friends. Salamat po. Nakakatuwa po ang magkaklase sa... Yan po mga katambay, nakakatuwa po sa kabila po ng edad ng ating Pangulo. Talagang nahandun pa po. Kitang-kita po natin yung talagang kanyang pagiging magaling na presidente at makabayan at sinasabing makamasa. At talagang yung kanyang isip mga katambay, talagang sa kanyang edad, talagang hindi man lang siya katulad, di ba? Pagka nagkakaedad tayo, nagkakaroon tayo ng Alzheimer, makakalimutin. At yung iba medyo talagang mahinang-mahina na. Pero sa awa ng Diyos, mga katambay, binibigyan pa ng buhay at lakas ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana po bigyan pa po ng mahabang buhay ang ating dating Pangulong Presidente. Kailangan pa po siya ng ating bayan, mga katambay, lalo po yung kanyang mga nagawa, idea at nagiging kalakasan po siya ng mga Pilipino, lalo po ngayon sa ating kahirapan sa ating bansa. Talagang isa po sa nagpapalakas ng loob ng mga Pilipino, lalo kung ang dating Pangulong Duterte ay nagpapahayag po talagang nakikisimpatya sa ating mga Pilipino, sa ating mga mahihirap na kababayan, mga katambay. At talagang napakamahal, mahal na mahal po ng dating Pangulong Duterte ang ating bansa. Kahit sa kabila ng kanyang pamamahinga na at natapos na ang kanyang tungkulin bilang isang dating presidente, pero nandun pa rin yung pagmamahal niya sa bayan, mga katambay. Hindi nawawala. Yung talagang gusto niya ng ating bayan mawala na doon sa sinasabing bulok na sistema ng ating bansa, mga katambay, na sobrang korupsyon di umano at talagang sobrang krimen, sobrang laganap ng droga, di po ba? At sobrang taas ng mga bilihin sa ating bansa. Tapos meron pa pong giyera na nag-aamba sa ating bayan, huwag naman po sana. Talagang doon mo talaga makikita ang isang makabayang politiko na talagang walang inisip sa ating bansa kung hindi kapayapaan at pag-unlad
ng ating bansa. Dahil naranasan po natin yan, mga katamay, kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, di ba? Yung talagang kahit papaano, ang laki po ng nabawas sa korupsyon, sa droga, sa krimen, at hindi rin po sumadsad pataas ang ating mga bilihin kahit po may pandemya. Nasolusyonan niya po lahat ang problema ng bansa. Kahit po tayo nagkautang-utang noong mga panahon na pandemic, pero nagamit po natin yung ating inutang. Tayo po mismo mga Pilipino ang nakinabang sa mga inutang ng dating presidente dahil gusto niyang mabuhay ang mga Pilipino, hindi maubos. Samantalang yung mayayamang bansa, ibalik tanaw ko lang, katulad ng Amerika, China, sila ang pinakamaraming namatay. Milyon ang namatay po nung pandemya. Sila'y mayayamang bansa at sila'y nakatuklas pa ng gamot para pa sa salot na COVID-19. Pero ang Pilipinas, na mahirap na bansa, pero meron tayong naging magaling na presidente. Napakaraming nailigtas na buhay sa ating bansa. Yun po isang pagpapasalamat po natin, mga katamay. Katulad ni Kamanong, nagpapasalamat po ako dahil meron po isang presidenteng dumating sa ating bansa na katulad ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte, mga katamay. Kung iba-ibang presidente lang po nung panahon ng pandemic, sa tingin ko, sa komento ni Kamanong, isang damuka lang mamamatay sa ating bansa. Baka hinigitan pa natin ang namatay sa China at sa Amerika kung ibang presidente po ang nanungkulan sa atin ng mga time na yon. Real talk po, di po ba? Ano sa tingin niyo, mga katambay? Nagsisinungaling po ba si Kamanong? Fake news ba si Kamanong sa sinasabi? Masyado ko inaangat ang pagkatao ng Presidente Duterte, di ba? Dahil nangyari po, dalawang mata ko po ang nakatuklas nung talagang kasagsagan ng COVID-19. At isa rin pong napaka-proud din po. Proud din po si Kamanong at nakikita-kita po at talagang yung dating mga politiko tulad ng Quezon City po yata, ang dating naging mayor po doon, Sunny Belmonte, at naging speaker din po ng House noong mga panahon po ni Gloria Arroyo, President Gloria Arroyo at President Pinoy. Mga naging speaker po yata siya doon, mga katamay, sa pagkakatanda ni Kamanong. At least, ako po yung humahanga, mga katamay. Humahanga po ako kay Sunny Belmonte, ang dating speaker, dahil nakikita niya po yung pagiging magaling at makabayan, makapagmahal na Pangulo sa mga Pilipino. Talagang, wala siyang takot na purihin sa kabila ng binabakbakan po ito ng sinasabing lahat halos ng grupo, administrasyon di umano, kasama sa bumabakbak sa mga Duterte. Pinasasama po ang imahe ng pamilya Duterte, lalo na ang dating presidente, di po ba? At kasama po ang buong puwersa ng Makabayan Black, di umano. Kasama pa si Antonio Trillanes at kasama po di umano din si Laila de Lima. Nandiyan din po di umano ang grupo nila Dick Gordon na nagbabalik na naman, di ba? Napakarami pong bumabakbak. Kasama na natin ang di umano mga media na walang simpatsya din di umano sa mga Duterte, doon sa mga nagawa ng mga Duterte, di ba? Lalo-lalo na yung Metro Manila na taian dagat na nalinis. Isang presidente lang ang nakapaglinis ng dagat ng puro tae, basura, di ba? Ang Ilog Pasig at ang Manila Bay. Pero sa kabila nun, napakasamang presidente pa rin po ang Pangulong Duterte na inayos po ang kanilang sinasabing lungsod, ang napakalaking National Capital Region. Isang presidente na galing sa Mindanao ang nakapag-ayos. Isama na natin ng Boracay na nagiging taian na rin ng mga time na yun. Nalinis, mga katambay. Nakakatuwa po. Masaya po si Kamanong at yun sa pahayag at nakita po natin muli ang kanyang ang kanyang katayuan, ang ating dating presidente, malakas ang kanyang pangatawan, ang kanyang pananalita ay maayos na maayos, parang halos walang nagbago. Dalangin ni Kamanong, long life kay dating Pangulong Duterte. Kailangan ka pa po ng ating bayan, Pangulong Duterte. Kami po ay talagang lumalakas ang loob, nagiging matatag kahit sa kabila ng kahirapan. Pag nahandyan po kayo sa ating bayan, mahal na Presidente Duterte. Ito po, komentuhan naman po natin yung kay Vice President Sara Duterte. Talagang
nakita rin po natin yung pagiging makabayan dahil like father, like daughter, di ba? Isang napakagaling din pong Vice President ng Vice President Sara Duterte, mga katamay. Nakita po natin sa kabila ng kabi-kabila na pukol, bato, at paninira sa ating Vice President, nakikita niyo po, talagang trabaho po siya ng trabaho para po makatulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas kahit sa kabila ng yung kanyang pagiging Vice President ay talagang very limited lang po ang kanyang asset sa kanyang pagiging Vice President at napakarami po niyang nagagawa sa ating bansa, lalo yung kanyang opisina na Vice President. Sabihin niyo po kung fake news si Kamanong, mga katambay, dahil mismo, naka-record po yan. At yan po talagang naibalita rin po yan, yung kanyang Office of the Vice President, ikinalat niya po sa buong Pilipinas, mga katambay. Kahit po limitado ang kanyang budget, dahil ang hinahawakan niya isang Vice President lang, mga katambay. Pero dinala niya ang kanyang opisina sa buong Pilipinas at nilalagyan niya po ng mga pondo lahat para po makatulong sa ating kababayan, lalo po sa mga kapuspalad. Unang-una po, yung mga hirap na hirap, lalo pag namamatayan tayo, napakagastos po. Nilagyan po ng support ni Vice President ang kanyang mga opisina, makatulong, lalo sa mga namamatayan nating mga kababayan na hirap sa buhay. At suporta rin po para matulungan po ng maliit na negosyo makapag-umpisa ang ating mahihirap na kababayan. At marami pa pong tulong na hinahatid. At mismong siya, ang ating Vice President, pumupunta sa mga sakuna ng ating bayan, probinsya, city. Nakikita po natin agad na talagang pumupunta ang ating Vice President. Nakikidalamhati at ganun din po sa ating mga kasundaluhan, kapulisan. Pag nabalitaan niya, talagang una siyang nagre-responde halos doon sa ating mga kasundaluhan, mga katamay. Kahit saan man sulok ng mundo, ng Pilipinas, nahando ng ating Vice President hanggang kaya niyang puntahan, mga katamay. Talagang nahando yung pagiging tatak Duterte, makabayan, naglilingkod ng maayos, tapat sa ating bansa. Hirap na hirap nilang bigyan ng korupsyon. Talagang puro haka-haka lang ang binabato sa pamilya Duterte. At ganun din po sa tatay, di po? Dahil yung tatay, naglingkod ng 6 na taon sa lahat ng naging presidente sa ating bansa na puro may issue ng korupsyon, napakalalaking korupsyon. Ito po ang katangi-tanging presidente, si dating President Duterte, na walang bahid na sinasabing idinidemanda, patong-patong na kaso na korupsyon, mga katamay. Itong dating Pangulong Duterte. Talagang puro haka-haka lang, mga katamay, ang binabato sa mga Duterte. Sa tatay, sa mga anak ng mga Duterte, puro haka-haka, puro paninira lamang di umano, mga katamay. Na pagkatapos ng politika, wala na ang mga issue. Ginagamit lang dahil sa pangsariling interes, karamihan ng mga politiko. Pag ginamit mo ang Pangulo ang mga pangalan o Plidong Duterte sa kanilang sinasabing pamumulitika, ang akala nila ay mag-aangat sa kanilang ambisyon na maging politiko o sinasabing tumagal di umano sa paglilingkod sa ating bayan. Dahil alam naman po natin, mga katamay, komento ni Kamanong, napakalalaki po kasing pera ang involved at nahawakan ng mga politiko natin sa ating bansa, mga katamay. Lalo po ang Kamara at ang Senado, dahil sa kanila po nagmumula ang mga numero sa paggawa at paghahati-hati ng pondo ng bayan sa loob lang ng 12 buwan. Isang damukal na salapi, mga katamay. Ang nahawakan po ang sinasabing pinagpaparti-partihan ng mga ahensya ng gobyerno at sa pangunguna ng opisina ng presidente. At sinasabi rin na kasama na rin ang opisina ng Vice President na talagang limitado ang pondo. At sa issue nga po, di ba? Sa issue ng Vice President sa confidential fund, hindi na siya kumuha. Tinanggihan niya na. Kahit bibigyan pa siya ng confidential fund, kung dyan yun lang ako, sinisiraan na puro haka-haka, hindi niya na tinanggap ang kanyang confidential fund, mga katabay. Sa kanyang DepEd, mga katabay, DepEd. Pero siyempre, yung kanyang opisina sa Vice President, kailangan po ng confidential fund yun, mga katabay. Bakit po?
Dahil yung mga offices niya na Vice President na dinala sa buong Pilipinas, kailangan po suportahan yun mga katambay. Hindi po pwedeng walang confidential pa yun. Ano ang magpuprotekta sa lahat doon, lalo sa mga makakaliwang grupo na galit sa mga Duterte, mga kaliwang grupo, mga katambay, di umano, di ba? Mga terorista. Dahil yan po yung naging balakid. Balakid po sa kanila ng 6 na taon yan, mga katambay. Ang pamilya Duterte, talagang nabalda po sila dyan. Napakalaking, nawala at nagbalik loob sa ating gobyerno ng mga kaliwang grupo. Kaya galit na galit po, unang-una, ang mga kaliwang grupo sa pamilya Duterte. Kaya po yung mga proyekto po ng Vice President, kailangan po ng confidential pa niyan, mga katamay. Kung hindi, gano'n na lang, bombahin yan at sirain ng mga kaliwang grupo yung mga opisina na itinayo na nakakatulong sa ating bayan, mga katamay. Lalo sa ating mga kababayang mahirap, nabibigyan ng suporta, tulong, yung nabanggit ni Kamanong, di ba? Yung support sa mga mahihirap na ating kababayan na mamatayan, yung binibigyan ng mga pangangailangan, tulong, pangkabuhayan at marami pang iba. Kaya po si Kamanong talagang nagkaedad hanggang ngayon malabo na mata. Nakasalamin na, pero noon lang naka-experience ng isang presidente at vice president ng inyong lingkod na talagang hirap na hirap, batuhan, tamnan ng issue lalo sa korupsyon, mga katamay. Hirap na hirap. Talagang haka-haka, kahit ng mga politiko, hirap na hirap lagyan ng napakalalaking, korupsyon ng pamilya Duterte, mga katamay. Walang mga demanda na sinasabi mong pinag-uusapan sa sandigang bayan, sa korte, talagang ang inilalabas lang ng mga testigo di umano puro nakamas lang na hindi mo malaman kung yung ba'y totoong testigo na ayaw mala ipakita ang mukha sa Senado na sinasabing puro pagbibintang lang na pagkatapos nun wala na tayong mabalitaan, mga katamay, kung isinampa ang mga kaso katulad nung sa Senado na sako-sako daw baril ang bitbit ng mag-ama ng Vice President at ang dating Presidente Duterte. Bit-bit baril, isang damukan, mabubuhat ba ni Tatay Digong yun sa edad niya na isang sakong baril, gaano kabigat yun. Ang isang baril napakabigat na, ilang kilo na yun. Ilalagay mo pa sa isang sako, ang bubuhat ang edad 80 o kulang 80 na. Mga katambay, unbelievable. Ginagawa tayong tanga at bobo nitong mga gusto lang siraan ng pamilya Duterte, mga katambay. Kaya po, si Kamanong po, kahit po, sa ganitong ginagawa at pagkomento, talaga yung pagpapasalamat po ni Kamanong sa, sa ginawa at nakita ng dalawang mata ni Kamanong ang ginagawa ng pamilya Duterte, yung mga nagawa, natapos at patuloy pang gumagawa sa ating bayan, mga katambay. Mabuhay po kayo! Mabuhay po kayo, dating Presidente Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Mabuhay po kayo. Mahal po kayo ng mga Pilipino at isa na si Kamanong sa nagmamahal sa inyo. Mabuhay po. Kayo po, mga katambay, ano po ang ma-comment nyo dito po sa ating napakagagaling na naging presidente at ang napakagaling na vice president sa ating bansa. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po muli ng pagpapasalamat po sa nakakagusto po ng ating maliit na channel at sa mga nagsusubscribe po. Maraming salamat po, mga katambay, mga makabayan na Pilipino. Muli po, paalam po, ingatan nawa po. Bye-bye!